lain ang kanyang anak. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang tayo po'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kinapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, Pugong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na
sapagkat ikaw lamang ang tangan at ang kataasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadahilapan ng Diyos Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Amen. Sa Diyos. Amen. Papuri sa Diyos sa kahit Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ng loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito, mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya at sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa purusa ng marami. At alang-alang sa kanya, sila'y aking patatawarin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na sa aming mga kamit. O Poon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yaman ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Yamang meron tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito
ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. At ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sinong mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo na po ang lahat. 29th Sunday in Ordinary Time. Tinetema po ng unang pagbasa ang suffering servant of God. At binibigyan po tayo ni Propeta Isaias ng isang matibay na halimbawa ng tunay na pakikidama sa pagdurusa ng kapwa. Higit pa rito, ang pag-ako ng suffering servant sa pagdurusa ng iba. Pinakamabisang paraan ng pagputol sa mapaniil na kadena ng karahasan.
Sa huli, hindi mawawalang kabuluhan ang mga tiniis niya at ng kanyang mga tinubos. Ang salmong tugunan po natin ngayon ay pagpapahayag ng pananampalatayang nakasalig sa katotohanan ng salita ng Diyos, sa katapatan niya't katarungan, at sa pag-ibig niyang walang maliw. Nalulugod po siya sa mga malusog na, ulitin ko lang yun, mali ang aking basa. Nalulugod po siya sa may malusog na pagpapakundangan sa Kanya. Ito po yung napili nating gamiting salita kaysa sa takot. Pwede rin po namang sabihin na malusog na takot sa Diyos. Pero nangangahulugan po kasi ito ng malusog ding pagpapakundangan sa Diyos. Kaya ito nang ating ginamit. Kaya iniibsa niya ang kanilang mga pasanin at sinasagip sa kapahamakan. Sa ikalawang pagbasa, hinihikayat po tayo ng author ng letter to the Hebrews na magpakatatag sa pananampalataya at huwag mag-atubiling lumapit sa Diyos ng may pagtitiwala. Ina-assure po niya tayong kakamtan natin ang habag at kalinga, lalo na sa panahong kailangan po natin nito. Dahil ayon nga sa kinanta kanina ng ating kantor na si Kevin, bago basahin ang Ebanghelyo, sarili mismo ng anak ng tao ay kanyang inihain para tayo ay tubusin. Ano pa nga ba ang hindi niya kayang ipagkaloob sa atin? Sa Ebanghelyo po, hindi halos maubos maisip ni na James and John ang suffering na handang tiisin para sa atin ng mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya tuloy na pahiling sila ng ganun. Gusto nilang umupo sa kanan at sa kaliwa ng Panginoon. Nagkaroon sila ng sarili nilang idea kung paano ba ang sitwasyon sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sagot sa kanila ng Panginoon, mahaharap nga nila ito, pero mababataba nila yung hirap na kasunod nito. Kasi maaaring kaya sila nakasabi ng ganun, ay hindi nila ito lubos na nauunawaan kung ano ba talaga ang hitsura ng glory of God. Dahil wala po kay Jesus na rin ang pagpapasya at lalong wala sa kanila ang pagpapasya kung sino ba ang mauupo sa kanyang kanan at sa kanyang kaliwa o kung meron ba talaga na kanan at kaliwa na upuan sa kanyang kaluwalhatian. Pero ano nga ba talaga ang gantimpala ng mga naging tapat sa Kanya hanggang sa huli? Kasi hindi naman lahat ay iniwan siya. Mayroon talagang mga nanatili sa paanan ng krus. Pinagbili na niya ng kanyang sambayanan at kasakasama niya hanggang sa malagutan siya ng hininga. So ano ang reward? Sabihin na nating reward o gantimpala para sa kanila. Ang kasagutan po ay masisilip natin sa karakter mismo ng mahal na poong Jesus Nazareno sa pamamagitan ng dalawang imahe. At sa puntong ito, nais ko pong mag-present sa inyo ng dalawang imahe na mahuhugot natin sa ating mga pagbasa. Ang una po ay ang suffering servant na atin ang binigyang diin kanina mula kay Propeta Isaias. At ang suffering high priest na nahihinuha natin sa letter to the Hebrews.
Sa madaling sabi, mga kapatid, kung susunod po tayo sa Kanya, sumunod po tayo hanggang wakas. At gawin po natin ito ng may generosity of heart. Dahil alam po nating ang nagtutulak sa ating sumunod ay ang pagmamahal sa Diyos. Hindi ang inaasahan nating gantimpala. Yung pong ating pagkakataon na makasunod sa Kanya at ang ating kapasidad na gawin ito ay gantimpala na on itself. Ganun pa man, mga kapatid, matapos nating batahin ang maraming hirap ng pagsunod sa Kanya, mapapaisip ka naman talaga kung meron ba talaga na gantimpala. Bagamat hindi tayo motivated ng gantimpala. Ganito rin ang masasabi natin, meron ba talagang kaparusahan sa mga hindi sumusunod sa Kanya? Bagamat hindi tayo motivated ng takot natin sa kaparusahan, kundi ng pagmamahal natin pabalik sa Kanya. Kaya hindi po natin masisisi sina James and John. Maaaring lahat naman sila ay nag-iisip din ito. Ang magkapatid nga lamang ang may lakas ng loob para itanong ito kay Jesus. Dahil silang dalawa, kasama ni Pedro, ay kabilang sa innermost circle ng mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagkatiwalaan ng pamumuno sa nakararami pa. Kaya nga nagalit ang 10 pang alagad. Dahil natambad sa kanilang harapan ang pinangingilagan nilang harapin. Pinangingilagan nilang harapin ang naglulumikot sa kanilang isip na meron ba talaga gantimpala? Sino ba talagang uupo sa kaliwat kanan? Nagalit sila sa dalawa kasi napaka-audacious nga naman. Napakalakas naman ang loob ng dalawang ito. I-verbalize ang nasa sa loob naming lahat. O kaya naman, uunahan pa kami sa kaliwat kanan ni Jesus. So tapatan lang mga kapatid. Itanong na rin natin ng pangatlong beses, ano nga bang atin dyan? Gaano man ito kasamang pakinggan? What's in it for me? Well, alam nating maluwag sa dibdib tayong bibiyayaan ng mapagbigay na Diyos. Na mananahan tayo sa binalikan at inihahanda sa atin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Mali bang umasa dito? Kung inyo pong napansin, hindi naman sila minali ng Nazareno, yung dalawa. Maging ng 10 pang alagad, hindi sila minali. Gusto lang po niyang ihanda silang lahat sa sasapitin din nila. Parang merong reality check. Okay, gusto nyo, sige. Pero, kaya nyo ba ito? Dahil sa mga pinagkalooban ng marami, mga kapatid, marami din po ang hihingin sa kanila. Mas malapit ka sa Nazareno, mas inaasahang sasalaminin mo siya sa iyong buhay. Kaya hindi lamang po leadership o pamumuno niya ang pamamarisa natin, kundi ang kanyang hardship. Hindi lang leadership, kundi ang kanyang hardship. Habang unti-unti po tayong nakikipag-isa
sa nagsakripisyo ng lubos para sa ating katubusan, unti-unti rin nating nare-realize na hinihingi sa atin ang hindi pareho pero katulad ding pagsasakripisyo. Palakasin nawa tayo ng banal na Eucharistia at gabayan ng Espiritu Santo sa pagsasakatuparan nito. Mahal na poong Jesus Nazareno, turuan niyo po kaming maglingkod sa paraang ginawa ninyo. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos, sa Diyos amang amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin po tayo sa Ama upang bilang simbahan, tayo'y magkamit ng karagdagang pagpapala para sa ating misyon at paglilingkod. Sa bawat panalangin atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari, at lahat ng misyonero, lumago nawa sila araw-araw sa kanilang katapatan kay Kristo at sa simbahan upang maakay nila ang kawang ipinagkakatiwala sa kanila ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, tuparin nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin bilang pagtawag sa kanila ng Diyos at bilang misyon tungo sa ginhawa at maayos na pamumuhay ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kapatid naming nagdurusa, dulot ng sakuna, sakit o karalitaan, makatanggap nawa sila ng tulong mula sa lokal na pamahalaan at pagkalinga mula sa kanilang pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga kultura ng mundo, mapangalagaan nawa ang bawat mamamayan at tribo sa isinasabuhay kani-kanilang kultura. Manaig nawa ang diwa ng paggalang at dialogo sa bawat engkwentro sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa pandaigdigang misyon ng simbahan, makatugon nawa ang bawat binyagan ayon sa kanyang bukasyon upang sama-sama tayong makasapit sa kabanalan ng buhay at kaganapan ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, sa iyo bumubukal ang biyaya at kabutihang loob. Tunghayan mo ng may pagkahabag ang iyong bayang nagsusumamo sa iyo upang ang lahat ng iyong ipagkaloob ay magamit namin ng kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo na po ang lahat.
Itong sinapay at anak na mula sa'yo, muling inihain sa kabutihan mo. Muling natanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ang puso. Tumayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Parapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanya ring binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na maririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo at pagpalain ang kanilang mga pinasasalamatan at pinagsusumakitan sa araw-araw, pati na ang daladala nilang mga imahin at dasalan. Matagpuan din po nawa nila ang kanilang mga hinahanap, lalo na po ang lakas, pag-asa at kagalingan ng kanilang karamdaman nang naaayon sa inyong kalooban. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng minamahal nating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin,
kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Kristo Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Kristo Padre Jesus Nazareno, nilalati ka namin. Kristo Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Kristo Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.